Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. What? Yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. At syempre, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Kamusta na po kayo? Sabi nga, lahat ng bagay, kapag may nangyari, yan po ay God willing lahat yan. Alam niyo po ba, thankful ako sa Panginoon na kanina nakita natin yung classmate natin sa FEU at hindi ko alam na dati siyang mayor, no? Nakakatawa. At siya po'y from Palapag and Samar, no? Sa Samar talaga. At hindi lang po yan, yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, aba, nakwento niya. At sa isang kainan ho kasi yun, alam niyo naman, bago tayo mag-report dito, ay dumadaan muna tayo sa isang lugar kung saan pwede tayo mag-almusal ng konti. Kasi alam niyo naman ho, ang ating oras ay nauubos sa sobrang traffic. Bakit ganun ano? Hindi ko maintindihan, lahat naman po tayo ay maganda ang intention. Pero lahat ng bagay, hindi ko maintindihan na lagi ho nata-traffic, lagi pong nagkakaroon ng mga unnecessary schedule yung iba nating mga kababayan, kaya nagkakaroon po tayo ng pagpapalit-palit, no? Okay, kanina po ay nagkaroon po ng aksidente, truck versus tricycle, truck versus, naku, hindi ko na maintindihan. Saan nanggagaling ang problema? Okay, sabi nga po ng iba nating mga kababayan, ang problema daw po ay nagbumula sa human error. Yan. Alam niyo po ba, nakakahiyamang aminin, ang iba ho dyan, ay kahit po bawal dun sa isang lane, ay talagang pinapasok po nila para makaabot. Ay lahat po ng ginagawa na ho sabi nga po ito po hindi katanggap-tanggap. Pero alam niyo ho, ngayong araw na ito, supposedly, dapat maluwag, no? Maluwag na maluwag dahil traffic na naman din, no? Dahil po sa ilang mga sasakyan na hindi po bumabiyahe. Ayaw nilang bumiyahe. Yung mga tao daw, sabi ng netizen, huwag kayong magalit sa akin guys, sabi ng netizen, ito daw po ay ayaw ng mga makabagong teknolohiya. Ayan, ayaw. Bakit ayaw? Kasi mahal daw. Ang mga modernization ngayon ay mahal daw. Okay, nandun na tayo, mahal nga po, pero sabi nga ng iba, pag yan ay pinagtulong-tulungan, lalo na sa kooperatiba, ayan po ay yung mahal na sinasabi po na ilan natin mga kababae, hindi yung magmamahal yan. Kasi importante po, alam nyo naman, tayo po ay merong magandang ehemplo dito na kung saan, ito po ay napakalaking bagay, no? Yung binibigay nating pagpapahalaga sa ating mga miyembro at hindi lang po yan, doon sa mga tao na dapat pumayag na kayo. Pumayag na nga naman kayo. Yan. Alam niyo po, ilan sa mga offer po na nakita ko doon sa kanilang modernization ay hindi niyo raw po gagastusan. Wala po kayong down payment. Wala po kayong interest. Doon na po tayo, di ba? At kung ano pa ho yung mga sinasabi ng iba, hindi ko na ho alam yun guys Ito po yung sinabi namin ng ilang netizen na naghahangad din ng maganda at maayos na sasakyan. Lalo na kung pampubliko. Marami na pong nagsasabi na masyado nang obsolete yung mga sasakyan natin dati. Alam niyo po ba, kung kayo po ay mananakay ng mga pampublikong sasakyan, baka kayo po ay isa rin sa mga nakakalanghap ng maiitim na usok, yan, maiitim na, lahat na lang po, ito yung ating nagiging problema ngayon Yung maitim na usok po ay nakapagbibigay ng sakit, tandaan po natin yan. At marami yung mga bagay-bagay na hindi po natin inaasahan at ito po naman ay napakalaking blessing para sa atin na tayo po ay magising na. Ang magising po sa katotohanan na isang malaking bagay. Kita nyo, yung mga private concessionaire po, okay po yan. Magaganda po yung ginagawa nila kasi sila talagang nagmamantini ng mga dapat ayusin, dapat ibigyan ng pansin. Alam nyo, minsan nakakalungkot kung sino pa yung dapat tayo sa gobyerno, di ba? Kayo po,
kung kayo po ay may hawak na isang kumpanya o isang sektor, di ba dapat pagyamanin niyo yung sektor po ninyo? Hindi po siraan o sirain. Yan. Nung araw ho kasi, marami pong mga ginagawa ang gobyerno para ho doon sa isang kagaya ho ng mga pabahay. Talagang gobyerno yan halos. Sa mga tubig, gobyerno rin yan. Hindi ho naging successful sila noon kasi bakit kamo? Wala po kasing sabi ng netizen, ito yung mga eksperto ang tinatanong ko ha, sabi ng ibang netizen, kasi po kapag gobyerno ang may hawak daw, ay hindi daw nagiging maayos yung mga dapat gawin. Maintenance, yan. At hindi daw masyadong ginagastusan. Ayan, kita nyo, nasisisi pa yung gobyerno ngayon. Pero ako naman po, yun naman po katotohanan ng sinasabi natin dahil yan po ay nagmula sa mga olds pa natin at lagi nilang sinasabi kaya nga po binigay na yan sa mga pribado. Kasi marami pong mga bagay-bagay na hindi ho natin nagagawa talaga. Actually, napopokus nga ho ngayon, puro corruption ang investigasyon ngayon, kita nyo. Whereas kung ang isang tao po ay talagang merong sa delikadesa, lagi po natin ginagawa yung mga tinitingnan natin yung mga nasa gobyerno ngayon, di ba? Yung iba ho sa kanila wala na daw delikadesa. Bakit? Kasi ilang beses na kayong nagpabalik-balik sa posisyon ninyo, ilang beses na daw po kayo na humahawak ng ganyang posisyon pero wala na ho kayong halos magawa, di ba? Puro pagpapapogi lang daw. Yan. Pero, ako naman po yung naalala ko ang isang kaibigan naman na pumanaw, kaya lang pumanaw na ho siya po ang aming presidente at founder ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. And in fact, because of him, marami tayong nakilala sa gobyerno ng mga iba't ibang mga profesyon. At nakita natin ang lahat halos ng sumusuporta sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Yan po ay bloodletting project ha. Yan po ay hindi po pinababayaran ng grupo. Yan po ay libre. Libreng dinodonate ng mga miyembro, mga opisyales ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. At yan bigla kong naalala si dating Mayor Lani Mercado. Revilla, yan. Isa po siya sa talagang number 1 na tumutugon sa pangangailangan ng mga dugo sa kanilang lugar. At in fact, ako po'y nakarating doon, no? Nakita natin kung gaano kasidhi ang kanilang pagnanais na makapagbigay ng libreng dugo sa kanilang mga kababayan. Sana po lahat ng mga lungsod dito ay merong mga focus na ganyan, makatulong, hindi makaisa, yan. Makatulong, hindi makaperwisyo, makatulong, hindi magkaroon ng mga kung ano-anong mga racket. Kasi dito po kasi, alam niyo mga kaibigan, dapat bigyan po natin ng pansin yung mga taong talagang nagpo-concentrate sa kanilang mga trabaho, mga taong nagpo-concentrate sa kanilang mga gawain. At tingnan po natin, alam niyo ho, marami tayong mga itatanong sa mga friendship natin na nakakatuwa kasi ang dami nilang accomplishment pero hindi ho alam ng iba, di ba? Ang nangyayari po ngayon puro kasiraan. Alam niyo ho, minsan sa buhay ng tao dapat titingnan ho natin ang mga mabubuting nagagawa ng isang tao o ng isang kumpanya, ng isang grupo, yan, ng isang sabihin na natin, kung may LGUs man na magandang nagawa, bakit di natin i-focus yun? Bakit kadalasan na nakikita ho natin ngayon ay puro kasiraan kung yung mga palpak. Yan, tingnan ho natin mga kaibigan ha, kung ano yung palpak, yung pa yung nakikita. Paano naman yung magagandang magandang nagawa, no? Kung mayaman nga lang po ako, gusto ko bigyan ng award lahat ng mga nagagawang mabuti ng ating LGUs, di ba? Ito po naman ay parang nangyayari po kasi parang siraan na siraan. Tuwing mag-e-eleksyon, lalong matindi, di ba? Mag-uumpisa na naman ng bagong eleksyon, mag-uumpisa na naman yung pagandahan, papogian. At hindi lang po yan mga kaibigan, mag-uumpisa na naman ang siraan. Huwag naman ho sana ganon. Alam niyo po, sa mata ng Diyos, ano man yung gawin ninyo, alam na po ng Panginoon kung ano po yung ginagawa ninyong talaga. Pero mas maganda kung ang gagawin po bilang isang kandidato ng kakandidato this coming election ay ipakita po ninyo kung ano ang inyong galing.
Doon po tayo mag-focus, mga kaibigan. Kagaya si Mami Ligaya. Alam nyo, ito kung nakikita po ninyo, suot ko po ang bigay ng kanyang anak. Isuot ko daw to sa program ngayon para maalala ni Mami Ligaya na kahit 85 years old na siya, ay makita niya kung gaano daw yung pagmamahal natin sa kanya. Alam nyo, actually, kamamatay lang ho ng mami ko. Pero madali po akong nakarecover sa pag-iisip ng mabuti, hindi ng masama. Yan. Kailangan tayo, pag meron tayong mga negatibo sa buhay natin, lagi nating iisipin, ano ang magandang bahagi nito. At in fact, marami akong naging ngayon, mommy. Marami akong mga instant mommy kasi nakakatuwa, hindi ho ba, nawalan ka ng mommy pero may pumalit na mommy at ang feeling mo, ang mommy mo nandyan din. No? Halos kaidaran lang ng mommy ko na nawala. But anyway, sabi nga po, hindi yan nawala talagang kinuha, binawi na ng Panginoon niya, ganun daw po yon. At yun naman po ay pinasasalamatan natin. Ngayon, samantalahin ko lang po itong magandang bahagi kasi mamaya po meron po tayong kausap na isang napaka-importante para sa akin na tao dahil ito po yung matagal na nating kaibigan. At ang sa kanya naman po ay ipaalam lang saan nagmumula ang problema at saan nagagawa ang solusyon. Dapat meron tayong ganun, di ba? The pros and cons. Pero suma total, sa lahat ng mga, sa tagal ko na rin kilala po ang bisita natin, ay wala ho akong masabi. Talagang nakadepensa sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. Okay, gusto ko lang din pasalamatan yung mga na-meet natin kanina, mga taga-Palapag and Northern Samar, si Marlo Agno, yan dating mayor po. Kaklase ko po ito by accident, nagkita po kami kanina. At alam nyo, hindi ako masyadong nagpakilala, pero nakilala niya ako. Si Antonio Pancho, si Nardo Go, Jerry Balading, at syempre si Doc Petre, yan, si Papel, at si Beth M. Francisco, at saka yung mga taga-Unilab. Nako, kailangan ko kayo guys, no? Sabi nga po, lahat ng bagay ay may dahilan. Bakit tayo nagkikita-kita? Kaya po, thankful ako sa Panginoon kasi hindi po tayo binabawalan na maubos yung kaibigan natin, kundi pinadadami pa mga kaibigan nating dapat nating tingnan. At sabi nga po ng isa nating kakilala, Juvie, kailangan appreciative tayo. O syempre, ayan ako, appreciative ako at hindi nyo ako makikita kung saan-saang mga forum na wala naman pong na itutulong sa mga spokesperson natin. Doon po sa mga pinanggalingan natin, kagaya po ni Melo Acuña na nawala na rin, si Camelo. Isa ho yun sa mga host ng Tapatan noon. Ay ako laging nando doon dahil lagi niya akong iniimbitahan. Thankful din ako kasi yung mga kaibigan natin, hindi tayo nakakalimutan yan. Okay, pansamantala, alam nyo naman si Atty. Topacio ay talagang masyadong hectic ang schedule niya, kaya hindi ko po siya kasama ngayon. But then, tayo naman po ay laging naririto para sa inyo. Okay, dito po sa mga ilang kahapon po yata ay nagkaroon din ng pagsasaayos ng PDP laban. Yan, sila. At maraming mga mga partido na ngayon. Pero sana para sa akin mas maganda kung 2 partido lang kung kinakailangan sana. Mas mabilis ang pilian, di ba? Pag masyadong maraming partido, medyo mahirap po, sabi ng mga netizen. But anyway, hindi po ako mahilig sa politika. Pasensya na po kayo. Ang akin lang naman po, kung ano yung real talk ko, kung ano yung nakikita ko, kung ano yung napapansin ko, at kung ano yung alam ko, hanggang dun lang po tayo. Pero ang aking focus ay kung ano ang naitutulong ng mga taong naririto. Yan, mga nakakatulong. Yan yung mga gusto nating i-guess madalas, no? Positibo ang pananaw. Doon ho tayo kasi sa dami-dami ng tao sa Pilipinas, nakakapagtaka. Ba't puro pangit yung naririnig natin? Ba't puro negative yung mga balita? Wala ho bang good news? Yan, dapat meron, di ba? Nakaka-stress, sabi ng isang bata. May bata akong nakita Sabi niya, alam mo, Tita Joey, stressful yung mga balita, lahat na naririnig ko. Hindi naman. Siguro kung makikinig ka sa studio namin, ang Aliw Channel 23 at DWIZ, yan, marami ho yung good news. Lalong-lalo pag yung mga bagets ang maririnig mo. Okay, merong mga ilang nag-iimbita sa atin na
disappointed po ako yung mga imbitasyon po ninyo, yung iba sa inyo, nag-i-invite kayo, tapos hindi nyo naman ina-accommodate yung ayaw ninyo. Kaya ako naman, nahihiya sa inyo kasi next time, di napupunta sa inyo. Bakit? Una-una, ini-invite nyo po ako sa oras na may programa ako. Hindi naman ako pwedeng umabsent, di ba? Dapat pag in-invite nyo po ako right after the show, pwede po ako dyan makapunta. Pero may pinapupunta po ako na mga ibang taga-media, mga ibang station. Sana po i-accommodate nyo. Yan. Alam ko nanonood po kayo ngayon. Pag nag-i-invite kayo, huwag kayong mamili. No? Kung namimili kayo, kayo na lang po ang mag-press con. Ganun lang po yun. Okay, ilan pa ang mga nangyayari, no? Ako maraming mga tanong-tanong yung mga friendship natin. At isa rin sa pasasalamat natin sa DSWD San Ildefonso, Bulacan. Salamat kay Grace, kay Ma'am Ninya, at saka kay Erwin. Yan, ito yung mga empleyadong very accommodating. Hindi sila namimili kahit sino talaga. Hindi ako yung mga tao, nakikita natin, obserbahan ho ninyo yung mga opisinang pinupuntahan ho ninyo. Talagang ang tao, kapag matalino, mas gusto nila yung accommodating sila. Mas gusto nila yon. Bakit kamo? Kasi sila yung magkukwento kung anong klaseng opisina meron ka. Always remember that, guys. Tayo po ay, lahat tayo ay nangangailangan ng magandang appreciation mula sa mga taong ginagabayan natin, tinutulungan natin. At syempre, yung pasasalamat, huwag nyo kakalimutan yan. At ilan sa mga napuntahan nating mga munisipyo, ayan, tayo naiimbitahan para kumanta, hindi para Talagang ako po naman natutuwa kasi naimbitahan ho tayo. At tayo po ay nagpapasalamat sa live band na nakakasama ko, ang Heart and Soul Band ng Quezon City. Dahil sila po ay talagang anytime, sabi nga walang senior. Talagang mga elders po yung mga kasama ko, pero gagaling ho. Naluma ako dun sa kanta nila, Bohemian Rhapsody, ba? Kita niyo yan, Kaya pag nangailangan kayo ng live band, narito po kami at pwede nyo ho kami imbitahan. Yan, sa ngalan pa rin yan ni Attorney Topacio. Basta available siya, kasama ho siyang kakanta. Pero pag hindi, sorry, ganun lang po yon. At ilang pa po dyan ang ating pasasalamat na ipinaabot. Yan. Pinaabot ko doon sa mga kaklase ko, yan, lalo na sa FEU. Salamat po sa inyo, lahat ng mga friendship natin dyan. At, yun yung pangalan ko. Yan, kilala nyo na. Ako yun. Okay. At hindi lang po yan. Hello din sa ito na. Yung mga may project, kung kayo po may mga proyekto, lalo na kung hindi naman ho magastos, okay lang po yan. Sama kami dyan, di ba? Ayaw namin magka-problema kayo masyado. Kaya we can go with you. Lalo na pagdating sa entertainment. Pwede po yan. At nagpapasalamat ako kay Sir Michael Delara. Siya po ay singer, composer, at the same time, baka may gusto sa inyo na kumanta ng kanyang mga awiting kinompose. Sabihin nyo lang po sa akin, i-PM nyo po ako sa Juvie de Guzman. At doon po mismo, bibigyan niya kayo ng mga kanta na pwede ninyong kantahin if you want to. Basta bagay lang po sa boses natin. Okay guys, bago natin ibigay yung ating bisita, ay isa munang paalala at balita mula sa DWIZ 882. At hindi lang po yan, pati ang Aliw Channel 23 ay magbibigay po sa inyo ng mga balita na talagang ito po, mga totoong balita. No? Hindi po ito balitang kutsero lamang. Kaya pakinggan nyo po ito at sundan lagi. Ang oras po mga kaibigan sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, alas 11:25 ng umaga. Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Yes, yo! Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin si Juvie de Guzman. Alam nyo, minsan magiging masaya ka kapag nakita mo yung mga long lost friend o personality na nakikita mo ngayon. Excited ako kasi alam nyo po, marami na po akong natanggap na assistance mula sa taong ito. Alam nyo, mahirap pong humanap ng ganitong klaseng serbisyo na hindi po natin nakikita sa iba. Pasensya na kayo, it's true. At hindi lang po yan, kahit po hindi po nila sakop, ay sinasakop na rin sa tulong. Ganyan dapat no? Parang sa gobyerno, kailangan kahit hindi mo departamento yan, kung kaya mong tumulong rin lang, tumulong tayo. Anyway, ngayong araw na to ay gusto po nating ibigay ang isang
Group Director, Corporate Communication Affairs po ng Manila Water. Yan. Kasi meron tayong mga katanungan at mga process na inaasahang masagot po tayo sa kalan po ni Sir Jeric Sibilia. Yahoy! Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning, Juvie. At Long time no see. long time no see and it's Grabe. nice to see you again. Yeah, salamat po, Sir Jeric. Pero sa kabila ng mga matagal na panahon na hindi tayo nagkikita, I think the lines are consistently open. No? Yes, opo. Yeah. Natuwa ako sa inyo, sir, kasi una-una, lagi ko, alam mo, ako kasi yung taong appreciative, no? Lahat ng bagay, kahit matagal na nagawa, di ba? Hindi maiwasan na pasalamatan mo yung tao. Parang magulang din natin yan na matagal tayong iniluwal sa sinapupunan. At the same time, dapat marunong tayong hanggang ngayon pa rin ay magpasalamat. That is like you, Nako, Sir Jeric. Kasi siguro lang, dahil yung nature ng ating ginagawa ay serbisyo. No? So Yes, dapat, serbisyo, yan. dapat kung meron kang maitutulong at kung magiging instrumento ka para maging malutas yung kung ano man yung problema niya, Opo. kahit sabi mo nga, kahit hindi mo sakop, basta Ginagawa mo. makatulong ka, sige lang. Yun yung maganda Kasi alam mo, Sir Jeric, ikaw yung taong talagang well-versed pagdating sa communication. Pagdating dun sa kahit ng mga ibang kumpanya na ina-accommodate mo kasi may concern din sa sa experience mo, sa services mo. Halimbawa, syempre, we are talking about water. Ayan. Bago natin tanungin si Sir Jeric ng kanyang sagot dun sa problema ko. May bago akong problema, pero madali lang naman, Sir Jeric. Gusto ko munang malaman, ano po ang update natin ngayon sa Manila Water? Well, unang-una siguro yung paniniguro na maganda naman yung supply ng tubig natin sa Okay. kasalukuyan. Opo. So, bagamat yung level ng Angat na 195.55, medyo malayo pa dun sa inaasahan natin na sa pagtatapos ng taon kasi kinakailangan mga 210 meters nasa 195.55 pa lang tayo sa kabila ng mga ulan. Pero magkaganon man, nananatili na 24/7 yung serbisyo ng Manila Water. Yun yung una. Pangalawa, siguro yung paniniguro na yung tubig naman na inihahatid natin ay pasado sa pamantayan ng Philippine National Standards for Drinking Water. Yun. Yun yung tatanong ko. Nauna mo ko. Sige po. Yun yung pangalawa. Opo. At pangatlo, bukod sa tubig, ipagpatawad po ng mga nanananghali. Meron pa pong isang mandato ang Manila Water. Ito ay ang pagbibigay ng serbisyo ng sanitasyon at wastewater. Okay. Kaya meron tayong tinatawag na deslodging service o kaya yung pagsisipsip ng Poso Negro Opo. na ginagawa natin kada 5 taon sa iba't ibang barangay na walang karagdagang bayad mula sa mga customers. Wow, ang galing naman, Sir Jeric. Kaya lang, ako yata nalagpasan, hindi ko lang alam Doon naman sa sinasabi ko, kasi nakita ko na ang bagong bakit ba yung lumang metro kailangan palitan ng bago? Yun yung tinatanong ng ilang mga hindi pa nakakaintindi. Unang-una, ang metro, katulad ng kung anumang equipment niyan, meron tayong tinatawag na wear and tear. Opo. Na over time, ito ay nasisira din. No? So, ang metro, pinapalitan siya anywhere between 5-7 years. No? Opo. Para masukat talaga kung ano yung tama na nakukonsumo mo. No? So, yan yung rason kung bakit tayo nagpapalit ng metro. Minsan, natatamaan ng kung ano man, no? Opo, tama. Nasisira, so kinakailangan palitan. And worse, minsan nananakaw ito. Yun. Alam mo, Sir Jeric, yung bad experience ko dyan sa metro na yan, yung nawala yung metro. Siyempre, gagawin ko, tatanungin ko yung company, dun malapit sa amin. Anong gagawin ko kapag nawala yung metro? Aba, okay. Tapos, yung sa amin. That time. I don't know kung ano po yung bagong yun. Well, kahit anong araw no sa Manila Water, sa atin, kapag nawala ang metro ng unang beses, no, whether nanakaw, no, karaniwan ganyan naman, yung unang beses ay papalitan ito ng walang cost dun sa customer. Unang beses? Oo.
Oh. Kasi syempre, pag nawala yon hindi mo naman kasalanan. Correct. So, Kumbaga, dapat proteksyonan ko pala. oo. Yun. At kasama nandun yung pagbibigay ng advice or counsel na baka sa susunod, para mas maproteksyonan yan, baka pwedeng lagyan nyo ng grills o kaya ng cage, medyo para mas mahirapan, kumbaga, na mawala, no? So, yung second time, kung sakasakaling mawala uli o manakaw uli the second time, yun yung may bayad na sa customer. Oh my God. Oo. Ito, hindi natin alam to guys, no? Kaya mas maganda, nalaman natin kay Sir Jeric mismo, yung pag-iingat ng inyong mga metro, no? Sa ibang lugar, nakikita natin napakarami. Sama-sama naman yan di ba? Kung nanakawin niya, marami ang mga peperwisyo. Lahat yan, di ba? Alam mo, pinag-aralan namin yan, Juvie, kung bakit ba ninanakaw yung metro Yun nga in the first place. Okay. Unang-una, sa yung metro sa Manila Water kasi merong component na ito na brass or tanso na maari mong ibenta sa Noon. hanggang ngayon. Hanggang ngayon meron pa pa rin. Oo, sa mga junk shop o mga junkyards na binibili naman yan around 300 to 350 pesos per kilo daw. Isa yan doon sa mga dahilan. Pangalawa, ninanakaw kasi gagamitin nila for illegal purposes, no? Oh. Ang hindi nila alam, ito ay kumaga labag sa batas, no? Under Republic Act 8041, ito ay bawal. Ito ay may kaukulang penalty, no? Hindi lamang fines, pero may pagkakabilanggo to a maximum of 6 to 12 years. Wow. Oo. Long time yun. In fact, itong mga nakaraang linggo, meron ng mga nahuli at may mga naipakulong na yung kumpanya dahil dyan. Kasi kailangan proteksyonan mo yung mga customers. Marami kasi, Juvie, yung, well, hindi lang siguro sa metro. Alam mo yung mga budol, mga pupunta sa bahay, nag-aalok ng mga serbisyo, mga ganyan. Ganon din sa sa mga metro. Meron yung pumupunta sa mga kabahayan na sabihin na aayusin yung metro para maging ganito na lang ang konsumo. Para lumiit. So, may mga ganun. Okay. Alam mo, Sir Jeric, talaga excited ako dun sa mga sagot mo. At bago natin pagpatuloy ang ating usapin, pwede po ba? Isa munang time check ulit tayo mga kaibigan. Sa ngalan pa rin na Yes Yo Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. Okay, antabayan ninyo ang balita mula dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes Yo Topacio! Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yo Topacio! Yes, Yo Topacio. At syempre mga kaibigan, tayo naman po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito, yung makapanayam natin. Ang talagang, alam nyo, wala akong masabi kasi marami na tayong nakikilalang mga personality na talaga namang kulang na kulang sa hulog. Pasensya na kayo ha. Ako naman po nagsasabi lang ng totoo kasi pag appreciative talaga ang isang tao, masasabi mo lang yung gusto mo di ba? But anyway, nagbabalik po ang Yes Yo Topacio sa ngalan pa rin ng aking partner, Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:49 ng umaga. At ngayon, babalik tayo, Sir Jeric. Nako, alam mo ba, Sir Jeric, kami po ay, sa feeling ko lang, ayoko kung papalitan ng bagong metro yung aking, metro sa tubig. You know why? Kasi ang karanasan ko po, base dun sa nangyari sa akin, pag uwi ko na ba, wala na kami metro, di ba? Siyempre, hindi ako natutuwa na wala kaming metro. Ibig sabihin, sabi nila, ayaw mo ba nun na wala ka na babayaran? Akala nila ganon. Sa akin naman, hindi. Sabi ko, ang tubig, ang kuryente, whatever, yan ay obligasyon natin. And we should be thankful na meron tayo yan. Kung yung sasabihin natin na hindi natin ipagpasalamat natin dahil wala tayong babayaran, hindi ako masaya doon. Yun naman yung sa akin. Pero alam mo, Sir Jeric, nangyari kasi sa akin. Talagang masama yung loob ko. Nagbayad ako ng 2,500 for the very first time. I lost that meter. Which is, hindi ko alam. Pangalawa, sabi ko, bakit ganun? Inyo naman niya, bakit ako magbabayad? Yun yung sa akin. Noon, hindi pa kita kilala that time noon Pero, maaring nandiyan ka na, kaya lang hindi kita nakakausap.
Nung time na yon, wala ka talagang kilala. Pumunta ako dun sa office ng, ano yung malapit sa Q, sa amin mismo. Sabi ko, baka pwede nyo naman akong tulungan. Paano ho ba ako makakaabel na hindi naman masyadong mahal? Kasi talagang ang mahal ng 2.5 that time di ba? Tapos sabi nila, ang gagawin na lang ho natin, utay-utay, ibabawas dun sa namin, bill namin. Which is, wala naman akong choice. O sige ho, balik nyo na lang, ganun. Tapos ang ginawa ko, what I did, sinimentohan ko yung kalahati ng metro. Pinasimento ko talaga kasi nga talagang ninanakaw. Which is, hindi ako, okay, isang beses nakaranas ako. Pero syempre, ayoko na ng second time. Ayoko na ng third time, di ba? Oo, kasi yung second at third time ay masama na yun. Tsaka may bayad yun. But kaya first lang, time pala, yung first time ko. dapat hindi. No? Kasi nagbayad may mga ako. requirements naman kasi yung first time. Kunyari yung first time na nanakaw, dapat ito ay, kumbaga, merong parang barangay report. Parang, kasi sir, wala ka na. Parang magsicertify lang na talagang ito ay nanakaw. No? Ayaw. Kasi alam nyo, kahit na, kung halimbawa na wala yung metro, ang billing ninyo ay magtutuloy pa rin. Yun. Kasi aktibo pa yung serbisyo. Walang nagturo Hindi yun temporarily, kumbaga, disconnected. Opo. Or minsan nga, yung iba, hayaan na lang tumatapon yung tubig, di ba? Yun. Uy, yun ang marami. Sayang Naku, yun. sir. Sayang. So, kaya natin ina-advise na sana lagyan nga ng grill o kaya in case katulad nung sinasabi mo. Talagang pinrotectionan ko siya pero hindi naman bolt, nakakasira. No? Basta ang importante, pag pumunta yung ating meter reader, Opo. mababasa pa rin siya. Yun ang mahalaga. Nababasa naman po. Ang ginagawa namin ngayon, kinakatuwang namin yung mga barangay, yung mga barangay tanods, yung mga nagro-roving dun sa Opo. mga At mas importante yung customer talaga na hanggat maaari talagang i-report at huwag papayag dun sa mga nag-o-offer ng kung ano-ano Opo, servisyo. tama po yun. Pero Sir Jeric, ako'y nag-report mismo sa opisina ng Manila Water. Siyempre, ang sa akin naman, I was thinking na pag nag-report ka na sa kanila, understandable naman na recorded yun sa kanilang opisina. Diba? Dapat ganun. Unfortunately, wala akong matinong taong nakausap that time. Dapat hinanap mo kami. Yun lang. Hindi. Para Anyway, din charge to experience na rin kasi hindi ko nga alam. So, hindi lang yung taong bayan ang hindi nakaalam. Kahit kami, di ba? Oo, kasi mahal din kapag nag-replace ng metro katulad ng binabanggit mo, magbabayad ka ng gano'n. No? Yeah. Anywhere between 1,000 to about 2,500. No? Depende sa size ng meter. Yes po. Yeah. Nalulungkot man ako. Hindi ko na mabawi yun Oo. Ganun na yun Well, anyway, Sir Pero I Jerry, hope, Juvie, yung tubig mo ay maayos. Ay, opo. Kasi dati po, hindi ko alam na yung ilalim pala ng tubo namin, tumatagas na. So what I did, kasi ako naman ay concern na nga rin ngayon sa buhay ko. Dati noon, wala lang pakialam Okay lang na yung kung sino yung nakatira sa bahay namin, pamangking ko, sila lang bahala. Ngayon hindi na. Lahat tinitingnan ko rin yung difference ng payments ko. At hindi lang yan, sir. Inilabas ko na yung tubo. Dati kasi nasa ilalim nasa underground, which is hindi natin machi-check. At saka ang nangyayari doon, kunyari underground, or even if nakalabas ang tubo, pag ang leak po ay nasa loob ng bahay, o kumbaga from the meter, papasok sa loob ng inyong bahay, at yun ay tumatagas lang, hindi nyo nagagamit, nasasayang, iyon po ay bahagi ng inyong binabayaran. Ayun. Kaya kinakailangan laging areglado, maayos yung tubo, ang mga gripo ay maayos, ang mga toilet fixtures ay maayos. Ayun. Yeah. Wow! Napakaswerte natin. At guys, ito po'y concern para sa atin at sa inyo rin po. Sana po lagi nyo pong titingnan po yung inyong mga kapitbahay din. Kasi minsan, nakakakita tayo ng mga tumatagas na tubig sa daan, alam niyo po ba, kung yan po ay pasok sa bahay ninyo, kayo po ang mag-shoulder niyan, di ba, Sir Jeric? Well, bukod doon, kahit na hindi pasok sa loob ng bahay, so ngayon, kumbaga, mahirap ang tubig Sayang ang tubig. Sayang ang tubig. So, maganda po na i-report yan sa Manila Water, 1627 ang aming 1627. Consumer Desk Hotline. Ayan. At, kumpleto ang social media accounts. Meron pong Facebook, may X, dating Twitter, may Instagram, may TikTok.
Wow. Meron pong website, may email. Kompleto So, na, di ba? lahat po ng paraan para makarating sa amin yung mga concerns ninyo, nandoon po. Okay. Sir Jeric, ito po yung pagkakataon nyo na para magpasalamat din. At the same time po ay baka meron ho kayong gustong idagdag tungkol sa Manila Water. Well, unang-una, gusto ko magpasalamat sa iyo, Juby, at saka it's Thank you po. nice to see you again, no? Yeah. Pero yun mo, nung Likewise. araw umaattend tayo ng mga Kung saan-saan, umaattend ako ng no? mga forum mo, Oo. dumaan ng pandemya at ang lahat, pero now Andyan pa rin tayo. nandiyan pa rin. Oo. Siguro po yung yung umasa na lang po yung ating mga customers ng Manila Water na hindi po kami tumitigil para maging maayos yung serbisyo. At siguro nag-iimbita rin po ako, no? Bukas po yung La Mesa Eco Park. Bukas na yan, Juby. No? Yes. La Mesa Eco Park, kung kayo po ay Quezon City resident, wala po kayong babayaran. Pero kung non-Quezon City resident, maliit lang po, no? 20 pesos na entrance na. La Mesa Eco Opo, Park. bukas po ang La Mesa Eco Park mula po Tuesday hanggang Linggo. Ay, Wow! Naku, meron na kayong pasyalan, guys. At hindi lang po yan, yung mga anak po ninyo na mga chikting, turuan na rin po natin kung paano mangalaga ng kanilang inumin, ng tubig. At hindi lang po yan, makakasiguro po tayo basta Manila Water. Siguradong ho ito, malinis at alam nyo, meron silang dati meron kayong pinakita sa akin noon na talagang lahat ng problema ng tubig ay sinusolusyonan ninyo sa pamamagitan din ng mga filtering, di ba? May mga device kayo. Siguro, Juby, muli kong ini-extend din yung invitation sa'yo at iba pang mga Opo. kasama natin sa Hanap Buhay. Meron kaming programa na ang tawag ay Lakbayan, no? Ayun. Ito yung pupuntahan mo yung mula source ng tubig, Opo. tapos kung paano siya tinitreat, at paano nakakarating sa kabahayan. Saan kami pupunta? Ayan. Iayos Dun sa office. natin. Ah, Oo, sige, meron sige. kasi tour yan eh. So, pwede mong Okay. puntahan ng Angat Dam, Ipo, La Mesa Dam, Balara Treatment Plant. Ayan. Wow. Talagang lahat ng serbisyo nila ay makikita natin kung paano, no? From start to beginning. From start to end. Yung talaga. Ito'y magkakaroon tayo ng opportunity. At ngayon, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan kami via website www at syempre DWIZ882am.com at i-download lang po ninyo. Ayan, i-download ang DWIZ app, yan, DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIZ882 Facebook page and YouTube channel. At yan, tayo po ay mapapanood na. Yan, lagi nakikita nyo sa Digital Free TV Aliw Channel 23. At meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, at syempre TV Plus at GMA Affordable for the box. Yan. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23. Yan. Sa ngalan pa rin po ng aking partner, Attorney Ferdito Pasio. Ay, happy birthday, sino yun? Yung may birthday kanina. Who's that? Ayan, happy birthday po kay Eliza, Angkor ng Pilipinas ngayon na. At syempre, si happy birthday din kay Cyrus Kanya, DWIZ, Aliw Messenger. At happy birthday din kay Angel Sagales, DWIZ Technaga. Happy birthday din kay Yusek Eduardo de Vega. Ayan, DFA. Okay. At antabayan niyo mga kaibigan ang susunod na gwapong-gwapong programa. Ayan, Balitang Bayan with Boss Drew na sino? Ayan, maraming salamat po sa inyo guys. At ako po si Juvie de Guzman. I love you all guys. Ang oras po, alas 12 ng tanghali. Bye! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio.